Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? TNT, Barangay Ginebra, San Miguel, nahaharap sa magkaibang sitwasyon. Ito nga po ang sinabi dyan ni Coach Chot Reyes. At etong si Ronday Hollis Jefferson, nakiusap si Ronday sa mga referee. Ano nga ba ang pakiusap ni Ronday? Tara, pag-usapan at talakayin po natin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Ang Talk and Text at Barangay Ginebra San Miguel ay nahaharap sa magkaibang sitwasyon pagdating na sa kalusugan ng kanilang mga manlalaro. Pero ang kanilang layunin ay nananatiling magkapareho matapos nilang tanganan ng commanding 2-0 lead sa kanilang hiwalay na best of 7 semifinals matchup. Mamaya susubukan nilang maging matatag sa pwedeng gawing restback ng Northport Batang Pier at ng Rain or Shine Elasto Painters. Diyan nga po yan gagawin sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Ang Talk and Text tropang Giga ay naghahanap ng pamamaraan nang wala ang kanilang veteran guard na si Jason Castro matapos nga pong magtamo ng injury sa kanilang huling laban ng Game 2. Pero kahit wala si Jason Castro, susubukan nilang maging 3-0 ang kanilang kalamangan sa serye ng Rain or Shine Elasto Painters sa ganap nga pong alas 5 ng hapon. At iba naman ang panig ng Barangay Ginebra San Miguel dahil unti-unti nang bumabalik ang kanilang mga manlalaro. Itong si Jamie Malonzo ay unti-unti nang bumabalik ang tikas at lakas sa laro. At etong si Jeremiah Gray naman, unang laro last Friday mula nang magtamo ng injury sa tuhod, nakapaglaro na sa loob ng 11 minutong playing time at agad nag-ambag ng 6 na puntos. Isang tikada mula sa 3 points at isang and 1 mula naman sa pasa ni Scottie Thompson. At mamaya, susubukan nilang maging 3-0 ang kanilang serye ng Northport Batang Pier sa ganap na 7:30 PM. Ang Talk and Text tropang Giga naman, bagamat natakasan nila ang Rain or Shine Elasto Painters sa manipis na 93-91, nawalan sila ng isang mahusay na guard at best point guard of Asia na si Jason Castro matapos nga pong magtamo ng injury sa tuhod sa Game 2. Sa pagkawala ni Castro, inaasahan ng Talk and Text ni Talk and Text head coach Chot Reyes na magiging mahirap ang kanilang magiging laban matapos nga po ang dalawang sunod na tagumpay sa Game 1 at sa Game 2. Narito po si Coach Chot Reyes sa ulat ni Reynald Magallon ng Manila Bulletin. Ito ay maaaring madaling 2-0 the other way. Ganyan kalapit ang serye. Hindi namin nararamdaman na kami ay may 2-0 at ang aming diskarte para sa susunod na laro ay para wala kaming ganyang klase ng kalamangan. Sa pagkawala nga po ni Castro, kailangan lang siguro mag-step up itong si Stingray para dito sa Talk and Text tropang Giga kasi nandyan pa naman itong sina Roger Pugoy, Calvin Optana, kasi kailangan din naman talaga ng support ni RHJ mula sa mga lokal ng Talk and Text tropang Giga. At eto naman Barangay Ginebra San Miguel, kontento na si Coach Tim Cone dahil nagbabalikan na ang kanyang mga manlalaro. Kulang na lang po dyan etong si Isaac Go na kasalukuyan pa ding nagpapagaling sa injury. Tingnan natin kung makakabawi nga bang Rain or Shine Elasto Painters laban sa Talk and Text tropang Giga at makaka-restback ba ang Northport Batang Pier laban naman sa Barangay Ginebra San Miguel. Mamaya po yan. Ito't pag-usapan naman po natin itong panawagan ni Ronday Hollis Jefferson ng import ng Talk and Text tropang Giga. Nanawagan nga po ng consistency. Ito nga pong si Talk and Text tropang Giga import Ronday Hollis Jefferson sa officiating matapos nga po siyang ma-fouled out sa Game 2 ng kanilang bakbakan ng Rain or Shine Elasto Painters. May malaki pang oras ang natitira sa nasabi pong laban. Nakuha nga po ni Ronday Hollis Jefferson ang kanyang ika-6 na foul. Meron pang 5 minuto at 36 na segundo matapos magtagumpay ang challenge ng Rain or Shine Elasto Painters kung saan ang unang tawag nga po dyan ay isang offensive foul o isang defensive foul laban kay Kailan Chongson at nabaliktad nga po yan matapos siyang matawagan itong si Ronday Hollis Jefferson ng offensive foul. Matapos nga po ang Game 2, sinabi ni Ronday Hollis Jefferson na umaasa siya na ang mga referee ay magbibigay ng tamang tawagan sa mga physical na pangyayari. Tulad na lang nga daw po ng tinamaan siya
sa ulo kasunod nga ng foul ni Kylan Chungson. Sa kalaunan ay nabaliktad nga po yan. Narito po si Ronde Hollis Jefferson sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Wala akong problema sa physical na laro. Pero sabi ko dati, I'm the one person getting foul by whole team. Kaya kailangan ko ding ibalik at maglaro ng physical. Hinahayaan ko silang selyuhan ako. Hinahayaan ko silang hawakan ako. Ito ay nangyayari sa lahat ng laro. Kaya tingnan ko na dapat maging maingat kapag tinatawag ang mga foul na ito. Saka sinipa din ako sa ulo pagkatapos ng play. Dapat nilang tingnan yon. Yan nga po ang panawagan ni Ronde Hollis Jefferson sa mga referee. Yan nga po ang ating tutunghayan mamaya kung magbabago nga ba ang mga tawagan ng referee. At tutunghayan din natin siyempre kung ano ang magiging resulta ng bakbakan ng Token Text Tropang Giga at ng Rain or Shine Elasto Painters. Ganon din ang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Northport Batang Pier. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naman po ang inyong maging opinyon. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina